Bakit naman? Wala ka pang sariling kamay? Isabel, huwag mo sabihin na ganyan ang iyong tatay. Ayoko nga, Ama. Kaya niyo na yan. Bakit ba ako pinipilit? Umalis ang dalaga para magpahamon. Hindi na lamang pinansin ng kanyang ama at ina ang asa ng dalaga. Ngunit sila ay nalulungkot dahil sa makasal niya hindi maganda. Sa paglalakad, nag-isipan niya umupo muna sa isang bato, sa ilalim ng isang puno. Maya-maya lang ay dumating si Gwen. Bakit parang ang tulog naman, Isabel? Maaari ko bang malaman? At bakit ko naman sasabihin sa'yo? Hindi naman tayo magkakilala. Umalis ka na nga! Hindi ka man nag-aaral mo. Masamang galing mo. Galit ng wika ng Pinero at umalis na lang. Napag-isipan na rin umalis ni Isabel at umuwi. Sa paglalakad, may nakasalubong itong isang sibel. Kasi parang nakakasama ng galing ni Isabel. Oo nga. Napag-isipan na rin umalis ni Isabel at umuwi. Sa paglalakad, may nakasalubong itong isang sibel. Kung pinipiling mo sabihin, uwi yung mga saliti, maaari ba yung naligawan? Hindi mo ba? Ayoko. Hindi kita gusto. Masyadong maganda para sa'yo. Oo, hindi kayo maganda. Hindi lang kasawa ng mga ugali. Hindi ko hinihingi ang opinion mo. Umalis niya ang tigre na masama ang loob. Hindi na lamang ito ang pinansin ni Isabel. Noong malapit na ito sa kanilang bahay, narinig siyang mangsayon na tira pinag-usapan. Alam niyo ba, napakasama ng Isabel. Dahil mo ka ng isip. Oo eh. Halo-halo ng pasyon ang naramdaman ni Isabel. Galit at lungkot. Ngunit hindi na lamang ito pinansin ni Isabel at patuloy naglakad papunta sa kanilang tahanan. Makalipas ang ilang buwan, wala halos nagbago sa pag-uugali ng dalaga. Ngunit tila marami pa rin itong nagahanga dahil nga sa nakakaakit itong itsura. Pero tulad nga ng dati, lahat sila ay hindi nito pinansin. Isang araw, mayroong isang matapang at matipunong agila na ang tumalaw sa bahay nila para umakyat ng Magandang Hindi, hindi ang sagot ko. Hindi kita gusto, hindi ko. Nakakamakarat sa mukha mo, hindi ka tulad ng akin na walang kapitasan. Baka sa mukha ng lalaki ang pagkalungkot. Walang katubiling umalis ito dahil sa pagpapahiya ng dalaga. Napagsan siya ang dalaga. Ngunit nang ibabaw pa rin ang sobrang paghanga sa sarili kaya hindi niya lang ito pinansin. Pagkaraan ng ilang oras, napag-isipan ni Isabel maglakad-lakad muna. Sa paglalakad, napagsalubong
Bakit ka sumakit ka ng mukha ko, Isabel? Ano ba usap? Ito na nga mga elang. Ito naman, parang hindi kaibigan. Sige na, sabihin mo na. Napagpunto, Isabel, na baka tama nga ako. Matulungan siya doon. Kaya naman, sinabi ni Isabel ang dahilan ng kanyang pagkagalit. Ngunit mas lalo itong nagalit dahil sinabi niya. Alam mo, Isabel, nakita ni Aki lang ang sumamang ugali, kaya siguro ayaw niya sabihin. Ano sinasabi mo? Masama ugali ko? Oo, Isabel. Masama ang ugali ko. Nakita ni Aki lang ang masamang ugali, kaya siguro hindi ka na niya nagustuhan. Kaya, ang payo ko lamang sa'yo ay dapat magbago ka na. Dapat hindi na ganyan ang pag-uugali mo para hindi ka na nila ayaw ka. Sa ating sana tila isang malaking sampal ng katotohanan para kay Isabel. Sa buong buhay niya, walang sino man ang nakapagsabi nito sa kanya. Hindi nakasagot si Isabel dahil ito ay nakatulala na lamang. Kaya naman binasag niya sa katahimikan at napagdesisyon na umalis na. O siya, Isabel, mamuna. Gabi na ngunit hindi makatulog si Isabel dahil sinabi ng isa. Naalala niya ang kanyang mga masamang nagawa sa kanyang magulang at sa kapwa niya tayo. Napaisip si Isabel na baguhin ang kanyang magulang. Alam niyang hindi ito madali, ngunit kailangan niyang gawin para Kinabukasan, maraming nakapansin sa pagbabago ni Isabel. Kasama na roon ang kanyang mga magulang. Hindi na niya ito sinasagot ng hindi maganda, mabait na rin siya sa mga kanyang kapwa. Magandang umaga, Ama. Maganda yata ang mga natin. Magandang umaga na yan. Sige, nagkakaroon tayo. Masaya sila kumain ng sabay-sabay. Nakakapanibago, ngunit mas gusto nila ang ganitong sitwasyon. Pagkatapos, naglalakad siya dahil dito lamang ang kanyang libangan. Sa paglalakad, nakasalubong niya ang isang matandang soro. Magandang umaga po. Diyan lang po sa kanila. Okay. Wika ni Isabel at tumakas. Pagkatapos ay umalis. Patuloy siyang naglakad hanggang sa nakita niya si Agil. Tila tumigil ang tibok ng kanyang puso. Nagdadalawang isip siyang puntahan ito, ngunit nanaig ang pasya na niyang katigan. Oh, Isabel, magandang umaga rin sa'yo. Gusto ko sana humingi ng pangalawang pagkakataon para ikaw. Isabel, kahit anong bakit ko sa'yo sa aking isipan, ikaw pa rin ang kasama. Hindi naman katulad yun. Wala namang mawawala sa susunod. Kaya maaari pa kitang ikaw. Tuwang-tuwa si Agila at hindi napigilang yakapin si Isabel. Paglipas ng ilang taon, tila sumasang-ayon na ang mundo kay Isabel. Marami ng magagandang nangyari sa buhay niya, hindi tulad ng dati. Hindi rin nagtagal ay sinagot niya si Agila, hanggang sa hiningi na ni Agila ang kanyang kasal. Isabel, alam mo yung mahal na ako. Matagal na rin ako nag-iisip. Maaari mo ba akong pakasalan? Kinikinig ko yung tagalog ng Dana. Nalilate. Sa araw ng kasal, nandun lahat ng hayop.
Mabuhay ang mga kabayan! Tama na sabi mo, 15 minutes. Okay, very good. Group 1 and 2.